what's up mga tol? Nandito na naman tayo sa ating bagong episode ng Dito! At ngayon, first time natin naka-experience ng matinding traffic mga tol. Andito tayo sa Boronara Bridge. Grabe ang traffic pero hindi naman masyado. Ano pa rin, moderate traffic kasi umaandar pa rin naman tayo kahit pa paano. Hindi naman tayo stationary. Okay, tapos titignan natin mamaya kung second attempt natin sa ating special mission. Kung meron tayong makikita mga unwanted tips sa kalsada. Pero i-scan lang natin yun. Hindi naman talaga yung main goal natin. Okay, ayun na, papunta na tayo sa Boronara Bridge. At hindi naman ganun kahaba yung traffic. Pagdating naman sa Boronara Bridge ay maganda na ang daloy ng traffic. O siguro lang dahil medyo nagbabottleneck siya dito sa ating dinadaanan. Kasi mag-merge in ang dalawang line. Diba, from 3 lines naging 2 lines na lang. Kaya medyo nagkakaroon ng siksikan. Hindi naman ano, tingnan mo, wala namang ano eh. Kaya nga, itong perfect timing para ma-appreciate natin mga tol ang view mula dito sa ating sasakyan na si Tommy. Parang Baguio. Para tayong nasa Baguio, correct? O yung biyahe papunta Subic, diba? Yung may highway doon. What's up mga tol? Nandito na naman tayo ulit. We're back here again. Nag-iba kami ng plano tol. Imbis pupunta tayo sa Cugara, doon na lang kami mag-i-spend ng hapon. Doon sa Cronulla Beach. Yung magandang beach doon sa may malapit dito. Parang 15 minutes away lang mula dito sa ating tinutuluyan. Kaya doon kami magpipiknik. Kaya umakyat muna si Tita Carol para kunin yung aking extra damit kasi baka makapag-swimming tayo doon. Tapos mag-take out drive-thru na lang tayo sa McDo. Papakita ko sa inyo kung paano mag-drive-thru dito. Kailangan mataas ang IELTS mo bago ka mag-drive-thru dito. Kaya medyo kinakabahan ako. Mas maganda mag-drive-thru kasi pag bumaba ka pa sobrang init. Pag pinatay mo yung makina, tapos isindihan mo na naman, mahihirapan si Tommy sindihan yung aircon at palamigin ito sa sasakyan. Kasi kita nyo, medyo mahaba ito si Tommy. Kaya mas minabuti na lang namin kanina na mag-decide na mag-drive-thru na lang. At saka parang paulan tol. Parang paulan ano. Parang paulan yung panahon kaya mas maganda siguro pagka lumilim-lilim pwede tayo mag-swimming. Kaya siguro perfect na timing to para makapag-swimming. Grabe ang itim ko na nga. Sobrang itim ko na tol kasi nag-swimming kami noong nakaraan, diba, sa Kayama. Pero hindi ko na videoan kasi yung swimmingan namin ay surf beach. Kaya ang lakas ng alon natatakot ako dun sa Insta na bit-bit ko. Tapos mamaya banggayin ako ng matinding alon mawala. So wala na yun, hindi na natin makikita yun kasi ang lakas ng tide. What else? Mamaya ulit tol ha. Babalitaan ko kayo kung ano yung magiging development ng biyahe natin ngayon. Yo, what's up mga tol? Andito na naman tayo ulit. We're back at it again. At nandito tayo sa McDo. Ayan tol, tapat ng McDo. Ganyan ang itsura ng McDo dito. Parang McDo rin sa atin, diba? Pero likod to So, hindi na nga pala tayo bababa, diba, kagaya ng sabi ko kanina. Kaya magda-drive-thru na lang tayo tol. Siyempre, papracticein na natin yung orderin natin. Medyo pila tayo. Mas priority kasi nila dito tol, yung mga drive-thru customers. Yan yung menu nila tol. Mga drive-thru customers kasi yung priority nila. Kaya mas mabilis natin makukuha yung pagkain natin. Tayo umorder at makakaalis tayo. So na, nakabahan ako mga tol. Bundle for two? Hi, hello. Hi, what can I get for you? Can we have the bundle for 2 please? The bundle for 2? Yes ma'am. What burger? 2 Big Macs and 2 cheeseburger please. 2 Big Macs, 2 cheeseburgers, and 1 drink. 2 vanilla Coke please. Anything else? Just that. We'll drink that one. Thank you. Ayos ba tol? Pasado na ba tayo sa IELTS? Kasi dito dapat magpa-practice ka ng English mo sa mga drive-thru. So magbabayad na tayo tol. Bayad natin yung card. Sa KFC, hindi natin maintindihan. Mali tuloy yung order. Hindi na kasi Hi, how are you? Good. Yeah. It's all good. Thank you. You too. Would you like a receipt?
Ensalada batis na. Tayo na lang natin yung pagkain natin, tol. Hi. Thank you. Sana lang tanggap na tayo. Final interview na. Baka natin kukunin yung pagkain natin sa kabila. Okay. Hi, thank you. Yo! Bye, boy. Tanggap na tayo sa work. Check mo muna. Yo! What's up mga tol? Nandito na tayo sa daan papuntang Cronulla. At yan, take out na tayo kanina. At dito natin kakainin sa beach. Meron tayo mga beach equipments na hinanda. At doon na siguro tayo magpalipas ng init ng araw. Maglublob tayo doon hanggang sa lumamig ang panahon. Kasi ang mga beach dito sa New South Wales ay sobrang lamig. Kaya saktong-sakto lang ang init ng panahon at lamig ng tubig. So liko tayo dito, papuntang Cronulla. Dito tayo. Continue for 5 kilometers. Continue for 5 kilometers. Kita nyo naman, naka-imbose sa sahig na 60 kilometers per hour lang ang dapat natin ito. Kaya sundin natin yan para maiwasan natin ang pera. Yo! What's up mga tol? Nandito na tayo sa Cronulla. At napakaganda ng panahon. The view is so beautiful and the weather is so nice. Kaya perfect na perfect. Si Manang patawirin natin. Siyempre lahat pa-priority natin. May edad na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo tol. Ipa-priority natin kung sino nasa kanan. Regardless kung... In 300 meters, at the roundabout, take the first exit onto Bando Road. Malalaman mo pag malapit ka na sa beach kasi may mga nakahubo na. Yung mga nakapang swimming, hindi naman nakahubo. Siyempre yung mga kalalakihan ay wala nang pang ibabaw. Tapos may towel na sukbit, mga ganon. Kasi yung karamihan na nagsiswimming dito, eh halos nakatira na dito. May mga bahay sila dyang inuupahan o pagmamayari nila. Ang problema lang natin ngayon ay mukhang busy. Kaliwa. Kaliwa ba? Ito kaliwa. Ayan, kaliwa tayo pero meron pa. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit onto Prince Street. Take the second exit on Prince Street. Napakaganda dito to, no? Tingnan nyo, no? So beautiful. So maghanap lang tayo ng parking spot natin at hopefully makahanap tayo. So grabe.
In 300 meters, your destination will be on the left. Mukhang wala naman siyang limit sa 3 hours. So mahaba yung oras natin. We have ample heaps of time to roam around because we have 3 hours of parking allocation. Tama ba? So yun, si Tita Carol ubus na yung french fries bago makarating dito. Sinamantala mo ang kahinaan ko dahil hindi ako makakain. May umalis dun, tol. So dito muna tayo standby. Sana si Tommy makahanap makapagpapahinga. Pumitay niya ka muna. Swerte yung isa, may slot agad siyang nakuha. Posible namang walang makaano na spot dito sa ramen niya. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, tol!